So maraming salamat those who came, I should say, on time. I believe your presence, isibihin, indicates yung inyong interest, ang participation, no? And God will bless you for that. So ngayon, bali mag-start po tayo sa prayer, no? And I'll be praying for you, yung mga naririto ngayon. Then after that, kung sino yung gusto mag-share, the table is open, no? At least makarinig tayo ng patotoo, dalawa siguro, o tatlo kung maigsi, no? Then by kung siguro 8:30 mag-start tayo sa ating lesson. Okay? So bali 8 o'clock na po dito, no? So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise your holy name, O Lord God. We worship you. We give you thanks. Panginoon, muli kami tumatawag, Panginoon, sa iyong banal na pangalan. At kami ng salamat, Lord God, for the day that you have made, and we rejoice and be glad in it. For the day of equipping your people, for biblical education, Lord God, for we know, Lord, your words are light unto our feet and a lamp unto our path. And you continue, Lord God, guide your people, Lord God, through your word and by your mighty spirit, O Lord God. At sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord God, we honor you, we bless you, Panginoon. Now we simply, Panginoon, Lord God, come, Lord God, in unity, come in humility, and in one heart and in one mind, and that is to learn, to hear from you, Lord God, because your words are life. Lord, your words are spirit. Panginoon, Lord God, sa iyo, Panginoon, mga anak, sa iyo, Panginoon, mga servants. Lord God, sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord God, kami nagpapasalamat na patuloy, Panginoon, O Lord God, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Ang iyong kamay, Panginoon, O Lord God, to give good success, Panginoon, unto your servants is there, O Lord God, because you are faithful. You have promised that you will never leave us nor forsake us. Though we walk to the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for you are with me, for you are with us, O Lord God. Na kung saan ikaw ay tapat, ikaw, Panginoon, ay mabuti. At patuloy, Lord God, na maranasan po namin, Panginoon, yung kahabagan. Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, i-grant mo, Panginoon, yung anointing mo, Panginoon, Lord God, unto your servants, O Lord God. That your people, Lord God, and that your servant, Panginoon, hallelujah, ay patuloy, Panginoon, O Lord God, na magpuspos, Panginoon, O Lord God, hallelujah, ng iyong, Panginoon, kapangyarihan, hallelujah, magkaroon kami, Panginoon, Lord God, ng patuloy na fear of the Lord. Lord, let your love increase, Panginoon, in our lives, Lord God, that it will be compassionate, Panginoon, that we operate, Panginoon, in kindness and humility, and in generosity, O Lord God. Knowing, O Lord God, that he who began a good work in us shall complete it until the day of Christ. Panginoon, we are saints in the making, O God. Positionally, Panginoon, O Lord God, we are like Christ. But we have to work, Panginoon, through the experience, through application, Panginoon, Lord God, and we are in the process, Panginoon, na kung saan, Panginoon, we submit ourselves unto you, Lord God. Lord, teach us, Lord God, to operate in humility. Especially, Panginoon, kung kami, Panginoon, Lord God, ay tumatanggap o nakakaranas, Panginoon, ng tagumpay, victory after victory, success after success. Teach us, O Lord God, to humble ourselves, Panginoon, that this victory and success, Panginoon, comes to you, Lord God. Na hindi mo, Panginoon, makita, Panginoon, sa amin, Lord God, ang kataasan, ang pagmamataas, Panginoon, o ang kayabangan, Panginoon. Teach us, Lord God, to humble ourselves, that in spite of this victory and success, Panginoon, Lord God, we humbly ourselves submit to you, Lord God. Yung anointing mo, Panginoon, O Lord God, that there will be signs and wonders, Lord God, na ikaw, Panginoon, O Lord God, ang kumikilos. Ikaw nga po, Panginoong Isus, ang nagpapagaling. Ikaw nga po, Panginoong Isus, ang nagligtas. We are simply a vessel, O Lord God. At pasatuloy, Panginoon, Lord God, na aming pag-aaral, Panginoon, Lord God, na
ito nga po, Panginoon, Lord, ay magamit namin, Panginoon, sa aming buhay. Now we will learn, Panginoon, to fast, to pray, to give, O Lord God. Ito nga po, Panginoon, ay lifestyle ng kingdom. Lord, patuloy, Panginoon, O Lord God, i-grant mo, Panginoon, Lord God, unto your servants, Lord God, the benefits, Lord God, na kung saan, Panginoon, sa aming paglakad, Panginoon, sa aming, Panginoon, pagsamba, Panginoon, sa iyo, sa aming, Panginoon, O Lord God, pag-worship, Panginoon, sa iyo, Lord God, grant us, Panginoon, Lord God, for the forgiveness of our iniquities, the healing of our diseases. Ano man, Panginoong sakit ito, Lord God, grant us the healing, Lord God. At pagbibigay, Panginoon, Lord God, ng patuloy na kalakasan, Lord God, empowering your people, Lord God, empowering, Lord God, your children, empowering your servants, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, for the forgiveness of our iniquities, for healing all our diseases and redeeming our life from distractions, and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. It is your will for us, Lord God, to live long in the land where you have planted us. It is your will, Panginoon, to bless your people and to give favor, O Lord God. Nanawa, Panginoon, nothing is missing, nothing is lacking, nothing is broken, Panginoon, to every home, to every church, Panginoon. Patuloy, Panginoon, that we will trust in you and we put our trust in you, Lord God. Increase, Panginoon, our faith. Makita po namin, Panginoon, O Lord God, yung iyong kapangyarihan because you are the same yesterday, today, and forever. Kung paano, Panginoon, mo binuksan, Panginoon, Lord God, ang dagat na pula sa mata, Panginoon, Lord God, ng iyong servant na si Moses at sa mga Israelites, Lord God. Patuloy, Panginoon, namin makita, Panginoon, Lord God, ang gawa, Panginoon, ng iyong kabay. Kapag bubukas, Panginoon, Lord God, ng dagat na pula, Panginoon, Lord God, that we will live a supernatural life, Panginoon. To live, Panginoon, in your presence. To live, Lord God, faithfully unto you, Lord God. Na kung saan, Panginoon, na we will not take, Lord God, something that is holy na gagawin naming ordinary, but we will have the fear of the Lord. Hallelujah, we will have the love of God. Lord, grant us the anointing, Lord God, para lumakad, Panginoon, Lord God, separated unto you. Lord God, na kung saan, Panginoon, sa aming pananalita sa aming magkaroon sila, Panginoon, ng distinction, Lord God, those people who are in darkness, that they will see light, O God. Lord, grant us, O Lord God, the empowerment, Panginoon, na to separate ourselves from the world, Lord God, and simply to sit quietly before you, Lord God, to be with you, to be in your presence, O God, because this is our identity. We are made for yourself. Kami nga po, Panginoon, ay nilikha mo para sa iyo, Lord God. We are a spirit being. God, you are spirit. At Panginoon, through your spirit, Panginoon, na pinupuno kami, Lord God, by the power of your Holy Spirit, giving us joy and giving us peace. Giving us, O Lord God, the wholeness, Panginoon. Salamat po, Panginoon, O Lord God, for your faithfulness, Panginoon, O Lord God, for you cannot deny yourself. At patawarin mo kami, Panginoon, sometimes, Lord God, na kami nagda-doubt. Sometimes kami ay nagiging mahina. Sometimes kami nagiging carnal, O Lord God. Sometimes kami nakakalimot, O Lord God. But still, you are there, Lord God, na kung saan, Panginoon, kung kami mahihina, Lord God, at matututo kami, lalo kami lumapit sa iyo na ikaw ay malakas. The strong one of Israel, the one who was and who is to come, that we will rest in your presence, O Lord God, in spite, Panginoon, Lord God, na kami nga po, Panginoon, na may kahinaan, that we will learn from you, Lord God. Hallelujah, na ito, Panginoon, Lord God, ay yung invitation para sa amin, O Lord God, that we will learn from you, Panginoon, O Lord God, na kung saan, Panginoon, he who began a good work and has completed until the day of the Lord Jesus Christ. We are saints in the making, Panginoon. We are in the process, O God. And I pray, Panginoon, Lord God, sa iyong servants, Panginoon, Lord God, sa may mga, Panginoon, mga pain, sa mayroong mga hindi nararamdam, Panginoon, sa mayroong mga sakit, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God, because you are unchanging God. You are our healer, Lord God. Hallelujah. By the stripes of Jesus, we are healed and we claim this, Panginoon, sa mga
iyong lingkod, Panginoon, na narito ngayon, Panginoon, O Lord God. Lord, grant us, Panginoon, always to access, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. The benefit, Lord God, because salamat po, Panginoon, Lord God, na palaging ang langit ay bukas. The windows of heaven is always open. The door is open, Panginoon, to come to you, Lord God. For without faith, it's impossible to please God. Masumpungan mo, Panginoon, sa amin ang pananampalataya, ang perseverance and persistence, O Lord God, that you are God who is unchanging. At patuloy mo, Panginoon, sinusubok, Panginoon, ang aming mga puso kung tama ang aming motive, ang aming intention, O Lord God. Lord, sinabi mo, Panginoon, blessed are they that have a pure in heart, for they shall see God. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw nga po, Panginoon, ay masusumpungan namin, Panginoon, kung tama, Panginoon, ang aming puso before you, sapagkat ikaw, Panginoon, Lord God, who is the pure one, who is the holy one of Israel, Lord God, na patuloy mo sinesearch, Panginoon, Lord God, in every heart and every motive, Lord God. Lord, forgive us, Panginoon, sa aming mga failure, Lord God. At patuloy, grant us, Panginoon, always to come unto you, Panginoon, Lord God. Give us the door, Panginoon, to enter, O Lord God, sa trono, Panginoon, ng biyaya, Lord God. At muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Lord God, that we may hear your voice. Lord, I pray, Panginoon, O Lord God, hallelujah, sa bawat isa, Panginoon, na naririto, Panginoon, Lord God, who wants to hear your voice, O Lord God, grant them, Panginoon, O Lord God, the anointing, Panginoon, that they will increase, Panginoon, that they will be bringing your message through fire, O Lord God. Signs and wonders, Panginoon, ay mangyari, Panginoon, Lord God. Hallelujah, yung manifestation, because you are delighted to be with your people, O God. Ikaw nga po, Panginoon, nalulugod, Panginoon, kung ikaw, Panginoon, natataas, Panginoon, sa puri at pagsamba, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, Lord God. And you are present, Panginoon, Lord. You are ever present, O Lord God. At sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord God, when your people are gathered together, Panginoon, Lord God, naroon, Panginoon, ang iyong presence, O Lord God. Lord, we cast any darkness of unbelief, Panginoon. We cast every doubt, Panginoon, O Lord God. And let light, Panginoon, shine forth, O Lord God. Let light, Lord God, hallelujah, bring hope, Panginoon, Lord God, those who are perishing, Panginoon, Lord God. Gamitin mo yung Panginoon, yung servants, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, especially naririto, Panginoon, Lord God, to be a vessel of honor, Lord God, to be a vessel of glory, Panginoon, Lord God, your vessel, Panginoon, Lord God, that you will not fail because Jesus is alive. Jesus has risen from the dead. Hallelujah. Na kung Panginoon, we are the carrier of His glory, Lord God, we are the carrier of the light. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God. You have made us overcomer, Panginoon, O Lord God, that no weapon that is formed against us shall prosper, Lord God. Panginoon, meron, Panginoon, Lord God, kakulangan, meron, Panginoon, kahinaan, but we are not that, Panginoon. That is not our true identity, Panginoon. Because one day, Lord God, we will be kings and priests, Panginoon, to the most high holy na Diyos, na every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. That Jesus is Lord in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue will confess. Hallelujah. Na kung saan, Panginoon, Lord God, sa pagkakataong ito, as we study your words, hallelujah, may you give us, Lord God, the listening ear, O Lord God, na si Prophet Samuel, Panginoon, yung tinawag mo, Panginoon, O Lord God, na sinabi ni Eli, Lord, here am I, speak. At nawa, Panginoon, ang bawat serban mo, Panginoon, ay magkaroon ng ganong attitude. Here am I, Lord, speak. Baguhin mo, Panginoon, Lord God, ang aming mga pag-iisip. Lord God, that your ways will be, Lord God, that your ways will be our ways, O Lord God, and your thoughts be our thoughts. Change us, O Lord God, Panginoon, na alam namin, Panginoon, there are challenges, there are struggles, Lord God. But alam namin, Panginoon, you are an overcomer. Lord, you are victorious. Give us, Lord God, the spirit of wisdom and knowledge, that we will be an overcomer and victorious just like you, Lord God, because you have given us the spirit and the word, Panginoon, for us, Lord God, to continue and to move on, O Lord God. Salamat po, Panginoon, for your hand that is not short to reach, and your ear is not close to hear, O God, ang aming Panginoon panalangin, O Lord God. Kung mayroong, Panginoon, discouragement, Panginoon, kung mayroong, Panginoon, failures at kahinaan, Panginoon, O Lord God, forgive us, but we will continue. Hallelujah, because
you are alive, Jesus. Hallelujah. At gusto mo, Panginoon, O Lord God, you have given your Spirit, O Lord God, for us to be victorious, to overcome, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, for your hand to provide, O Lord God, for your hand to reach, and for your hand to heal and to save, O Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, for all these things, O Lord God, na yung pinagkaloob, Lord God. At muli, Panginoon, grant your servants the anointing, Panginoon, Lord God. Hallelujah, that we will live and not die, and will tell the works of the Lord. Katulad, Panginoon, sinabi ng psalmist, Lord God, that we will walk, Panginoon, in your blessing, O Lord God, and we will walk in your favor, Lord God. Hallelujah. Lord, hide us, Panginoon, that you will be in the shadow of your wings, O Lord God, and that you are our refuge, and that you are our fortress and strong tower, O Lord God. Ngayon ko, Panginoon, ang patuloy namin, Panginoon, maasahan, O Lord God, that you are there in times of trouble, you are there in times of problem, you are there in times of weakness, O Lord God. You are there, Panginoon, for you will never leave us nor forsake us, for you cannot deny yourself, O Lord God. Panginoon, masumpungan mo sa amin, Panginoon, ang pananampalataya. Masumpungan mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, ang pasasalamat. Masumpungan mo sa amin mga bibig, Panginoon, ng mga papuri at pagsamba, O Lord God, that you are a God who is gracious, is slow to anger, and plenteous in mercy, O Lord God. Hallelujah. For you are a God who is unchanging. You are the same yesterday, today, and forever, O Lord God. As we look forward, Panginoon, for your coming, that one day you will take us home, O Lord God. Panginoon, that you will find us faithful, that you will find us, O Lord God, truthful, O Lord God, sa mga bagay, Panginoon po, na aming Panginoon ginagawa, Lord God. Alam namin, Panginoon, for the battle is the Lord's, O Lord God, and we are simply the vessel, O Lord God. Teach us, Lord God, to trust in you in all of our ways, and that we will not be wise in our own understanding, Panginoon. Lord, grant us, O Lord God, patuloy na access, Lord God, to come unto you, O Lord God. At muli, Panginoon, dinadalain ko, Panginoon, Lord God, for healing for everyone, Panginoon. And we cast out, Lord God, yung spirit ng sakit na yan sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. And Lord God, we speak and we declare, Panginoon, wellness, Panginoon, sa bawat isa. Nilalakad kami, Panginoon, Lord God, at ang bawat isa sa kalusugan, Panginoon, sa kalakasan, sa katalinuhan, Panginoon, O Lord God. Sapagkat ito, Panginoon, ang iyong kalooban, O Lord God. We shall live and not die until the works of the Lord. Hanggang, Panginoon, kuhanin kami, Panginoon, ni Jesus, Lord God, sa kanyang pagbabalik, Lord God. As we declare, Panginoon, we will be healthy, we will be wealthy, Panginoon, O Lord God, because we are your children, O Lord God. Hallelujah. We praise your holy name, Panginoon. Provisions after provisions. Hallelujah. Success after success. Victory after victory, Lord God. Na patuloy masumpungan mo, Panginoon, all your people, Lord God, walking in humility, walking in generosity, walking in kindness, O Lord God. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Kami nga po, Panginoon, ay magkaisa. Lord God, I speak, Panginoon, unity, Panginoon, sa bawat family, Panginoon. I speak, Panginoon, unity sa bawat iglesia, Panginoon. Lord, nawa ang iyong mga servants, Panginoon, ang mga namumuno, Panginoon, ay mabuting halimbawa, Panginoon, in words and in actions, O Lord God. At muli, Panginoon, O Lord God, sa pagkakataong ito, Lord God, those who are enjoining, Panginoon, muli, Panginoon, O Lord God, grant, Lord God, the anointing, Panginoon, unto your servants who give time, Panginoon, to listen to your word, O Lord God, and Lord God, grant, O Lord God, the blessing, Panginoon, those, Lord God, hallelujah, who are seeking your face, O Lord God. Salamat muli, Panginoon, sa tagumpay, sa pagkakataong ito, Lord God, na ikaw nga po, Panginoon, ay patuloy na may taas, O Lord God. Salamat po, Panginoon, for this time. At patuloy, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. All these things, Panginoon, we pray in the matchless name of Jesus. And the name that is above all names. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, magpakailan pa man. And all God's people say, Amen. Amen. And Amen. 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 praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, bago tayo mag-start, no, anybody who wants to give testimony,
tatlong 5 minutes siguro. Tatlong 5 minutes o dalawang siguro 10 minutes. Anybody wants to share testimony? Meron pa ho ba? Okay, good evening po sa lahat mga kapatid. Po rin po ang Diyos. I just want to share about doon sa vision po natin dito sa AYA. Sa ano siya, ano po. Salamat sa Diyos dahil po yung plano ay ongoing na po ngayon. Yun nga, pinakita ko na po sa inyo yung perspective. At salamat sa Diyos dahil ginagawa na nga po. Ngayon, meron na po kaming plano na linisin yung venue para ho pagka kami nagtayo ay di malinis na po. At saka isa pa ho ay magbibigay kami ng letter of invitation sa lahat ng mga kapitbahay, 200 meters radius po para ma-invite sila sa isang pagpupulong regarding po doon sa pagtatayo. At para dahil yun po ang advice po ng barangay, so para at least malaman po nila na mayroong lugar na pagtatayuan o magtatayo ng simbahan doon sa lugar po na yon. Yung po lugar na yon ay mismong katabi po ng resort, which is ang pangalan po ng resort ay sa malaking bahay. Doon po itatayo. So, ang kon nga po namin ay tawag din yung ano na po siya, maggagawa na po kami ng letter of invitation. At the same time, babagyan po namin sila at mayroon kaming tinatawag na receiving copy. At ganoon din po naman sa barangay. Magbibigay po kami ng receiving na invitation. At para sa ganoon ay sila din po ay pupunta. Ang advice sa amin ng barangay, at least 3 days before ay may inform na po namin sila para at least mapaghandaan din naman daw sila. Mapaghandaan din naman daw nila yung gaganaping pagpupulong. So yun po yung amin pong ipinapanalangin na magkaroon na po kami ng time na maglinis. At inano ko nga po yung makalalakihan sa Bawan na tulungan nila kami na maglinis kasi medyo malawak din po yung lilinisin. At ayun nga po, madadala po yung pinagtaniman ng kamuti doon. At marami na nga po ang laman ng kamuti doon ay tinanim. At nag-ani na nga sila nung linggo. So yun, of course, sabi nga, ang kun nga po namin ay bagamat maliit pa po yung budget, naniniwala po kami, God will provide. Sabi nga ng ibang mga kapatiran, ay gawain ng Panginoon yan, Pastor. I think hindi pa babuyaan ng Panginoon yan na matinggalaang. So, yun po ang aming panalangin na sa Panginoon na magkaroon po kami ng enough budget to finish the project. So, yun po. At ang inano ko nga po, sa gawing kanan ng building, sabi ko nga daw sa engineer na gumagawa, more on glass. Saka malalaki po yung gagawin naming mga bintana po doon para maliwanag. Kahit walang ilaw, maliwanag siya. Dahil one side lang po yung magkakaroon ng liwanag. Yan po yun. So, yun po mga kapatid, ang aming pong kahilingan ay tulungan nyo kami sa panalangin na ito po ay magkaroon ng kaganapan. Ang plano po namin groundbreaking ay pinapanalangin po namin na April 21. Ayun po ang aking plano na pagtatayo at ma-agree naman po yung mga kapatid po doon sa AYA. At hindi lamang po yun, nakasuporta rin po yung mga kalalakihan po natin mga kapatiran sa Bawan. In fact, tinatanong na nga nila kung magkailan maglilinis. Hindi lang po yung available yung iba. Sabi ko, yung available, di maglinis na. Kahit isa, dalawa, tatlo may maglilinis. Okay lang po yun. So, ang final paano po namin ng Kuya John Ray na para paglinis ay next week. Dahil nga sabi ko nga,
ay wala ako tong week na ito. So next week na lang tayo maglinis. Yun po sabi ko. Pero meron ng partial na maglilinis by Friday. Friday or bukas pala hanggang Sabado. Meron ng mag-i-start na maglinis po doon. So yan po mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil ibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-put up ng isang church building na ito po ay gagawin po nating bahay-sambahan para sa Panginoon doon po sa lugar po ng Aya. So yan po, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid at yan din sa ating pong Panginoon. God bless us all. Amen. Thank you po, Pastor Nestor, sa inyong patutuo regarding doon sa itatayong building no na natural light. Okay, praise the Lord. Okay, Tama po. Okay, all right. Sino pong gustong magpatotoo, mag-share ng testimony? Sir, good evening po. Okay, si Pastor Edwin, thank you. Sige. Opo. We just want to thank the Lord dahil sa mga answered prayer na pinagkakaloob ng Diyos. It was my my dream na makapag-aral muli, and salamat sa Lord kasi dito niya kami dinala. Actually, it was becoming top na rin yung competition sa company namin sa Saudi Arabia. Kaya I was really think about it kung magpapatuloy pa ako doon, hindi na magiging productive yung career na tinataha ko. So yun po yung isa sa nagbigay sa amin ng factor para mag-decide to move outside Saudi Arabia. And there are a lot of expectations pagdating dito, ano. Yung sa pag-aaral ay ang kasabayan mo mga bata mas updated sa technology, magamit ng AI. Ikaw ngayon na medyo kinalawang na, and for almost 2 decades ka na nagtatrabaho, iba na, hindi ka na masyado makasabay. Ang laban mo na lang yung experience and yung confidence, yun na lang. But somehow the Lord is so faithful. Despite the mga ganun challenges, God is still giving me wisdom kung paano matraverse yung pag-aaral ko. And secondly, naging top din sa amin yung paglipat dito dahil yung expectation ko na I would still continue kung ano yung trabaho ko sa Saudi Arabia. Pagdating dito, hindi, iba yung kalakaran, ano. And I was really frustrated kasi there are a lot of rejections na dinaanan ko. Marami magsasabi sa iyo maganda yung maging trabaho because mahaba na yung experience mo, but somehow it's different do sa nararanasan ko, and it was really a humbling experience sa akin yun kasi I have to submit kung ano yung ginagawa ng Diyos na transformation sa buhay ko. Because sa Saudi Arabia, I was in the head office, so yung mga regional office nagre-report sa amin. But pagdating dito, iba na yung sitwasyon. Talagang yung trabaho na hindi mo kayang gawin, you have to do it kasi para makasurvive sa pag-aaral, financially, do sa aking family, ano. Talagang naging mahirap po yung dinaanan ko dito na there are days na gusto na namin bumalik ng Saudi Arabia kasi si Lori kasi may open pa siya na position do sa company niya, and ang nais nga nung kanyang sponsor is kung ayaw ko na doon sa company ko, kukunin na rin nila ako kay Adel Paque, yung dating labor minister. But sabi ko nga, hindi naman ikaw hahayaan o pahintulutan ng Diyos na dalhin sa isang lugar na wala siyang plano. So I still always believe na yung pagdala sa amin ng Lord dito is for a purpose. Nung umalis ako ng Jeddah, talagang buong buo yung loob ko that
I will continue yung JNCIM dito sa Australia, no? But somehow ganun din yung rejection, frustrations na kinaharap ko dito. Very different yung yung environment sa Saudi Arabia. Sabi ko nga, mas mabuti pa sa Saudi Arabia, madaling mag-share, no? Dahil ang mga tao nangangailangan. Dito dahil hindi sila sabihin natin na they are well provided, so parang ang God is it's a Sunday religious practice lang na ginagawa without commitment, without any attachment do sa kanilang ginagawa. So I pursue many times, no, na makapag-put up ng church, but somehow talagang nag-struggle ako kasi unang-una, if you want to set up yung church, kailangan mo mayroon kang diploma in theology kasi yun yung unang requirements. Tapos yung mga registrations, yung governance, marami siyang requirements. So despite yung mga challenges na yon, we still continue to have Bible study dito sa bahay para sa Filipino community. Ay lagi ko ngang sinasabi dito sa mga Filipino community dito na we as a believer, kailangan tayo yung mauna na sasalo dun sa mga kababayan natin na pupunta rito kasi punong-puno sila ng pangarap, pero pagdating dito, nadadala ng mga bagay na makapagpapalayo sa Diyos, hindi nagiging maganda yung kinahihinat na, no? Imbis na maraming mabuo sa Pilipinas, marami pang nasisira. But somehow hindi nila ako maintindihan do sa kung yon. Akala nila ay nagiging kakompetensya nila ako. So yun po yung mga nadaanan po, no, about sa ministry. And there are churches na nag-invite sa akin na mag-commit sa kanila, like yung JIL. They want me to start dito sa lugar namin, no, to lead a Bible study under ng JIL. But sabi ko nga, I cannot make a commitment sa inyo because I still have a commitment, no, do sa church na nag-alaga sa akin, nagpalaki sa akin, at humubog sa akin. Sabi ko nga, in fact, the people in Jeddah, the church in Jeddah is still praying for me. I believe na si Pastor William Rojas, no? And they continue still praying for me. And yung isang Australian church, ganun din, na they are praying for us na mag-commit. But sabi ko, hindi ko pwedeng, may commitment ako sa inyo, may commitment din ako dun sa church na pinanggalingan ko, no? And talagang nagkaroon po kami ng malaking battle about this sa work kasi currently I'm still holding student visa. And we pray hard, no, na para magkaroon kami ng sponsor or working visa. Kasi para yun din yung magiging susi ko to establish a church. So we pray hard, we pray for a couple of months, no, mahaba-haba na rin. And ang mahirap yun is parang hindi mo nakikita yung kamay ng Diyos na gumagawa, no. And there are days na we want to give up. And then suddenly dumating yung opportunity na pinagpe-pray namin, no. And nagkaroon ng ang Diyos talaga yung resume mo ibibigay niya sa mga tao na dapat kalagyan, unknowingly. And nagulat ako, may tumawag sa akin and sabi niya, Edwin, please come to the office. Yung company ko is willing kang sponsoran for a working visa, no. So sabi ko nga, Lord, minsan akala mo lang hindi mo kasama ang Diyos, minsan akala mo lang ay hindi kumikilos ang Diyos sa panalangin mo. But ang Lord, inihahanda ka, piniprepare ka, no, to conform to His identity para pag naroon na yung gagawin, naroon na yung blessing, you can traverse or navigate yung bagay na pinapagawa ng Diyos ayon doon sa kalooban niya at ayon doon sa plano niya sa buhay natin. And then kahapon nga na-finalize yung contract ko. So we will be moving again, no,
from Brisbane, then do sa kalapit na city niya, yung Ipswich. Now we will move again to Townsville sa northern part ng Queensland, no? And though it will take a process kasi may mga requirements pa na kailangan, ay may 1 taon na kapag trabaho na ako doon sa company na yon before nila ma-process yung aking working visa. But somehow, ako'y nagpapasalamat sa Diyos because nagulat ako kasi hindi ko akala nabibigyan ako ng position doon sa company, no? And with all the package na binigay sa akin, sabi ko, Lord, iba ka talaga pag kumilos. Iba talaga pag yung timing mo ang naganap sa buhay natin. You will be amazed and you will be overwhelmed kung paano yung mararamdaman mo talaga na kamay ng Diyos ang siyang gumawa ng mga bagay na yon, ng pamamaraan na yon, upang mailagay ka doon sa bagay na ipinapanalangin mo at ninanais mo. Kaya nagpapasalamat kami sa Lord, no, ang aking buong sambayan. Next week po, magbo-move ako sa Townsville, sa Northern Queensland, para doon ko po ipagpatuloy yung employment ko. And at the same time, yung siguro pag dating ng ilang months or year, magkaroon ako ng working visa kasi magiging employee na ako nung company na yon, ano. But ang magiging downside lang nun is I have to go back to Brisbane once a week kasi kailangan kong pumasok dun sa school ko ng face to face. Mhm. But salamat sa Lord for His faithfulness and His goodness. Tunay nga na pag pinagtiwala natin sa Diyos, kasi kanina nag-usap kami ni Lori, ang na-realize namin na God is putting us somewhere or somehow sa sitwasyon na hindi natin gusto para ma-exercise natin yung ating pananampalataya. Kasi sa Saudi Arabia, parang yung every month, darating yung sweldo mo, regular na yung parang it does not require you na parang manampalataya pa. Although, naglilingkod ka sa Diyos, but parang kasi nadya na dumarating na eh. Pero ngayon, everyday talagang we pray, we kneel down sa Lord, and we request God do sa aming mga panalangin. Kaya, salamat sa Diyos dahil buhay ang ating Panginoon at siya po ay sumasagot sa ating panalangin. Maraming salamat po. Okay, maraming pong salamat, Pastor Edwin, sa iyong napagandang testimony na God really works in kumbaga tremendous way. At yung nga, na kung saan He is our source, no? Dito kasi sa Amerika, ganun din yung nangyari sa amin, no? God connected us, yung mga kaibigan, no? Para, ibig sabihin, kasi dito, napaka-importante yung reference. Pag ni-repair ka ni ganito, ni-repair ka na ganito, then they will call you, no? Kasi ni-repair ka. So, ibig sabihin, yung tao is trustworthy o meron siyang kumbaga sa integrity, kaya ka nire-repair. So yun po yun. Okay, maraming pong salamat sa ating narinig na patuto, no. Yung mga ibang gusto magpatuto, next time po siguro, no, walang tayong kumbaga okay, we will come to our study, no, sa ating pag-aaral na kung saan dito sa chapter 10. Yung mga naunang verses dito, no, sa starting verse 1 ng chapter 10 hanggang verse 27, no, puro mga pangalan, no. But itong mga pangalan na to, isa lang po ang masasabi ko dito, they are all leaders, no. Sila yung mga pinuno in one point or another, na sila yung tagapanguna, no. And these are men, sila yung mga lalaki. Na kung saan alam natin, no, na supposed to be ang mga lalaki o ang mga tatay o mga husband, sila dapat ang mamuno. Sila dapat ang magsimula o mag-initiate, no, ng action. At ito ating po makikita, they are the one who initiated the action.
yung mga pinuno na ayan po, hindi sila nagturuan, hindi sila kumbaga sa kwan nagsabi na ikaw na lang, no, but simply they step and willing silang to hold that responsibility, no, na magkaroon sila ng tinatawag na single mind. So alam natin na it is a responsibility, it is a commitment. Now, doon sa kanilang tinatawag na papasukan na commitment, no. Sabi ko nga last Thursday, alam natin na yung covenant, it is a commitment. Kaya nga yung halimbawa niya yung tinatawag na marriage, no. Marriage is a covenant, it is a commitment, no. Kaya nga yung lalaki napapasok dito, o yung babae napapasok dito na alam niya na he is committing himself to serve the other person. Ayan po. So, isibihin, kasi nga, pag you are in love, it means ito yung giver. Ang love kasi is giving eh. So, you are giving yourself. No? At alam natin na you are not only giving yourself, but you are giving your time, giving your resources, giving your finances to the other. At yung other din is ganon. And at the same time, you know, yung role bilang husband, and that is to love your wife. It means to be a leader. Ikaw yung mamumuno, ikaw yung accountable. Then to be a wife, of course, to support the husband, no, to submit sa kanyang authority. So ayan po yung tinatawag na role. At ito ay isang bagay, no, na kung saan atin pong makikita na kung lalakaran ng bawat isa o tutuparin ng bawat isa ang nais ng Diyos na we call it marriage o we call it covenant, no, walang tinatawag na legal separation, walang divorce, walang annulment. Bakit? Kasi yung tinatawag na marriage nga of giving oneself, yung commitment, ibig sabihin unwavering yan, no, walang condition. So, pag naunawa na isang tao, it means walang kanyan, yung walang alisan, no? Na tunay nga ang relationship is hindi siya madali. But when two person make that decision, that commitment, ibig sabihin hindi sila matitinag, ika nga. So, yan po yung ginawa ng mga mananampalataya in the leadership of Nehemiah, no. Yan po yung kanilang ginawa, and that they entered into a covenant, no. At yung mga lalaki nga, sila yung namuno, sila yung nanguna. At alam natin na sa family, pag nakita ng mga anak na ang kanilang tatay ang namumuno, then naroon yung tinatawag na respect, no. Yan po nagiging in order. So dito sa ating pong pag-aaral, no, whenever we go to sa verse 28, no, sabi po dito, no, a decision to live a sanctified life. Yan po because they separated themselves, no, sa verse 28, no. Sabi po dito, no, now the rest of the people, the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the temple servants, and all those who had separated themselves from the people of the land. Ayan po, yung tinatawag na sanctification, na sila ay humiwalay from the people of the world, no? Na iba yung kanilang pananampalataya, iba yung kanilang belief system, iba yung kanilang pamamaraan ng pamumuhay. In Deuteronomy chapter 14, verse 2, sabi ng Panginoon dito through Moses, no? Sabi niya, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord has chose you to be a people for His prized possession out of the peoples on the face of
the earth. So ayan po, dinideklara ng Diyos na ang bansang Israel o ang kanyang bansang pinili, sila ay banal o sila ay naiiba sa ibang mga nasyon at sila ay inihiwalay, no, as God's prized possession. At ito rin yung sinabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi niya po, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of Him who has called you out of darkness into His marvelous light," or into His wonderful light. So ito po yung ating identity as believers, no? That God has separated us from the world. At because of this, alam natin, no, when we became a spirit being through spiritual birth, through born again experience, no, so we became a spirit being at tayo ay positionally a saint, but in the making still, na kung saan we go through experience of failures, hardships, problem. It seems na kung mag-ooperate ka through experience by feeling, no, na sabi mo na sinner pa ako, no, but actually positionally we are saints. We are saints in the making. Ayan po. At ang ating tinatawag na identity as spirit being, and yung ating fulfillment o ating completeness, it is to connect to the Spirit of God. Kaya nga dito sinabi sa Psalms 1, "Blessed is the man who do not walk in the counsel of the ungodly, or stands in the way of sinners, nor sit in the seat of scornful." So yan po yung sa Psalms 1, no, na kung saan yung kanyang tinatawag na position, that he is separated from the ungodly, from the wicked, from the sinners, from the scoopers, from revilers. Ayan po. At sinabi dito, yung kanyang position, but his delight is in the law of the Lord. So atin po makikita yung tinatawag na contrast between the two, no? That he is not in the darkness, but he is in the light. At yun din ang sinabi ni Jesus, no, sa Matthew chapter 5. Yung blessedness. Ibig sabihin yung blessedness o how he will be happy or how he will be completed, no? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So, ayan po. When you are poor, ibig sabihin, happy are you because the kingdom of God is there. Open. Open ang kingdom of God. Lahat ng resources sa kingdom of God pwede mong ma-avail. No? Go there. Ika nga. So, yan yun. As a spirit being, go to the kingdom. Ayan. At tingin mo, by faith, yung nais mo. Kaya nga, blessed. Yan po yun. So, dito, atin po makikita na ang Israel, they are different people. So, kaya nga ang believer, they are different people. Sila yung mga magigiliw, sila yung mga masasaya, sila yung merong humility o makita mo yung kindness sa kanila. They are happy people. Kaya nga, no? Pero pag mga nagmamarmer, mga nagko-complain, they are operating sa kanila tinatawag na carnality, no? So, ayan po yun. So, ayan po yung unang ating po makikita sa verse 28, no? A decision to be separated o yung tinatawag na
sanctified life, no? Yung pag-spend ng time sa Panginoon, no? Then pangalawa, yung sa verse 29, no? Na sabi po dito, no, a decision to follow the law of God. Ayan po, no, once na nalaman natin, naunawaan natin, then we need to apply it, no? Alam natin na may mga bagay na mahirap gawin, no? Katulad ng giving, katulad ng prayer, katulad ng fasting. Ito yung lifestyle ng kingdom eh. Mahirap gawin yan. Pero if we make the decision, no, to follow the law of God, it means we apply it sa ating buhay and to obey carefully all the commandments, ordinances, and statutes of the Lord our God. So yan po yung kanilang ginawa. Then, pangatlo is yung a decision to yoke only to fellow believers in Christ, no? Sabihin sa mga business transaction, no? O sa tinatawag na marriage, yung mga boyfriend o may mga girlfriend, no? Pag hindi kasi believer ang iyong boyfriend o yung girlfriend, no? Sabihin you need to think twice kasi sabihin hindi kayo magkapareho. Yung isa na sa darkness, yung isa na sa light. At kung papasok ka sa tinatawag na relationship, no? Titignan mo yung tinatawag na character. Hindi, you need to look beyond the skin. Hindi yung gwapo, maganda. Tignan mo yung character, no? Yung mga inner qualities, that's very important, no? Tignan mo kung ito bang taong ito, mayroon ba siyang respect sa kanyang mga magulang. Kasi kung walang respect yan, pasaway yan, matigas ang ulo yan, most likely, magbibigay ng problema yan. Ito ba ay maaasahan? Ito ba ay merong palabra de honor? Ito ba ay masipag? No, look beyond the skin. Do not, kumbaga sa kwan you need to think deep. You need to pray. Ayan po. At yung mga may mga kabarkada na mga unbeliever, no? Kung ikaw ay nakaka-influensya sa kanila, nasisira mo sila, no, that's good. Pero kung ikaw ay na yung nadadala, sabihin better think and better kumbaga sa lead. So, dito po atin po makikita, no, na alam natin na merong tinatawag na purpose dito. Yung tinatawag na pag-yoke o who are your friends o who are your groups o yung sino yung mga barkada, sino yung mga kasama kasi yung may impluwensyahan ka. Kaya dito sinasabi ka sa scripture, no, na para hindi ka ma-impluwensyahan, sabihin dapat maghumiwalay ka, no? Ating makikita doon sa verse 30, no? Sabi dito, and we will not give our daughters as wives to the peoples of the land or take their daughters for our sons. So kasi iba yung culture, iba yung belief system, iba yung mga kinagawian. So dito yung tinatawag na yoking o yung coming into yung relationship, that's different, na dapat pareho kayong dapat mananampalataya, pareho dapat kayong who love Jesus. Ayan po. Then yung sa verse 31 po, sabi po dito, and as for the peoples of the land who bring merchandise or any grain on the Sabbath day to sell, we will not buy from them on the Sabbath or on a holiday, and we will give up raising crops during the 7th year, leaving the land uncultured and forgive every debt. So ayan po, no, na sila ay gumawa ng decision na to honor God by giving Him the time
one day, yung Sabbath. Ibig sabihin, yung 6 days is to earn a living, but one day is for God to receive worship. Ayan po. Though na alam natin in the New Testament, no, na kung saan the veil has been separated, no, na we can have the Sabbath every day, yung sa presence ng Panginoon. Kasi to be in the presence of the Lord is to have the Sabbath. Magre-rest tayo, no? But meron talagang tinatawag na yung tinatawag na corporate, actually yung Sunday, ito yung tinatawag na first day of the week, wherein kaya tayo meeting is yun, pagdideclare yan pagdideclare na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Yan po yung declaration ng Sunday na si Jesus ay nabuhay na magmuli, kaya tayo nag-meet ng Sunday, no? Hindi dahil sa Sabbath. Of course, it is a form of Sabbath kasi isibihin na bago yung yung activity mo, imbis na trabaho, ang ginagawa mo ngayon is sumamba, magpuri, umawit, mag-fellowship. So naiiba yung mo at above all is yung maranasan mo yung presence ng God corporately. Ayan po. Kaya yung Sunday is set aside time na special siya, no, to worship, to fellowship, yung yan po yun tipong ginagawa, no. So 5 bagay po ang ginagawa ng believer, alam natin to, no, yung to witness o to evangelize. Pangalawa is yung to render service o mag-create ng ministry. Then yung pangatlo is yung discipleship, and that is yung tinatawag na continuous education, knowing Christ. Then yung pang-apat is yung fellowship o to connect with fellow believers, to encourage one another. At yung panglima yung tinatawag na worship, and that is to be in the presence of God corporately, even individually, no, as long as we have the opportunity and we have the time. So ayan po yun sa verse 31. Then lastly, yung verses 32 to 39, no, hindi ko pa siguro to babasahin, no. A decision to support God's work by obligation or donation, in giving of first fruits, in tithing, and other means to carry out God's agenda. So ayan po, no, na kung saan alam natin merong giving, meron din sacrificial giving, no, whatever, kumbaga sa what it takes, naroon yung ating single hand or all-hearted heart na to support the work of God. Because alam natin sa New Testament, we do it because of love. Ayan po, that's sa pag-ibig, no. Alam natin sa Old Testament, they probably do it by obligation, no. But in the New Testament, should be love. But alam po natin na sa Old Testament they do the tithing, at hindi po ito kinansel sa New Testament. Wala po akong nakikitang kwan, but ito po yung tinatawag na open, no, na you don't only give 10, you can give 20, 50, 70, or 100% to the Lord. So yun po yung tinatawag na generous giving. Wala mong tinatawag na limit. Okay, so ito po yung sa chapter 10 ng ating pag-aaral. The people, they give themselves to the Lord. They return to the Lord, no, na sa kanilang mga napakinig. For the first time in their life, they make the decision. Yung entering into a covenant na nawa sa ating pong buhay, sa ating iglesia. Ito po yung patuloy na ating ipanalangin, yung ating pong mga nasasakupan, yung ating congregation, yung mga membro, ay magkaroon ng ganitong decision. So, yan po yung ating pag-aaral ngayon, no, sa chapter 10. So, next week, no, yung mga gustong magpatotoo pa, no, we will give the time, but we will move on sa chapter 11 na.
So, let us call siguro si Pastora Bibilin to close us in prayer. Pastora Bibilin, can you close us in prayer? Amen. Sige po, tayo po ay dumako sa ating panalangin po at i-close po natin ang gawain ito para sa Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan ka namin, O Diyos, gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa mga napakinggan po namin. Salamat po, Panginoon, sa mga insight po, Panginoon, na pinabatid mo sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa lingkod. Ginagamit mo, Panginoon, na naging daluyan po ng pagpapala, ng imparting us, Panginoon, knowledge and wisdom that comes from you, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. At nawa ito, Panginoon, ay magiging applicable din po, Panginoon, sa aming mga personal na pamumuhay. Kaya salamat po, Ama, sa bawat po na nakakunik sa gabing ito. Patuloy na yung dalangin ko, Panginoon, ay ikaw din po ang mag-bless sa bawat isa sa amin. Ano man po ang needs namin, ano man po ang aming mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, sa mga tumugon nito, Panginoon, at patuloy na i-bless po ang bawat pamilya, Panginoon, sa gabing ito. At nais po namin din pasalamatan, Panginoon, ang buong magdamag na ito, Panginoon, na patuloy po, O Diyos, ikaw po ang manguna, ang maluwalhati, ang maparangalan po, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya sa iyo po, Panginoon, ang aming papuri, ang aming pagsamba, at ang aming pagdakila sa tanging